malapit ako sa mayor, nagpirma ako sa DSWD. Fights na naman din po, ganyan papuntang Marabeles. Pagkatapos, bibigyan ko naman. Bibigyan ko ng ambulansya. Hindi. Tapos, pag ang gasolina, papagasolina ang ambulansya. Minsan, pakainin mo siyempre yung driver tsaka yung alalay. Bali, kulang pa yung nanggaling sa ano. Sa tulong, kaya nagsawa na. Ito pong ginagawa kong content, no? At lalo na patungkol, no, sa ahensya ng gobyerno natin. Hindi po ito paninira, okay? Gusto ko lang po kasing bigyan ng pansin talaga yung nangyayaring pagsita, no, doon kay Daddy Frankie sa mga pagtulong niya. Talagang, kumbaga, parang unfair, di ba? Para namang ang ginagawa ni Daddy Frankie is hindi nakakatulong. Alam ko naman na ang layunin nila dahil nga may batas, so kailangan ipa-implement. Kaya lang dito po, no, sa ikinuwento ng tatay ni Toto, yung bagong tinutulungan ni Daddy Frankie na nakadali yung parehong kamay, sa kanyang po mismo nang galing, no, yung naging experience niya nung siya ay humingi ng tulong sa ahensya ng gobyerno natin. No? Na ultimo, no, panggasolina, government agency po yun. No? Na alam natin liyang mga yan ay mayroong mga subsidy in terms of gasolina or crudo. Pero dito po sa binanggit ng tatay ni Toto, ito po yung patunay, no, na bakit ganon? Bakit ganon yung tulong na ibinibigay sa mga katulad nila tatay na may ganitong kondisyon yung mga anak? So ano ngayon yung nangyayari? Diba? Lumalala yung sitwasyon. So ngayon, ayan, nandiyaran si Daddy Frankie para tumulong. Anong hirap ang gagawin ngayon ni Daddy Frankie? Hindi niya na madala ngayon sa shelter niya. So dadalhin niya ng gano'n ang itsura? No? Or siguro idadaan niya, papaliguan din. Dalhin naman sa ano. So kumbaga yung nakikita natin kung paano ngayon nagiging challenging para kay Daddy Frankie yung gagawin niya dito sa mga tutulungan niya na to. Dahil sabi niya, hindi niya na raw may idadala sa shelter. So siguro, idadaan lang. Parang gano'n. No? Pero siguro yung mag-stay, hindi na. So, yan po yung lalamanin ng content ko na to. At kung bago po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Yung pakihit ng notification bell para maging aware sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personala. Lagi ko pong sinasabi yan. Doon lang po tayo sa topic. No? Wala po itong panimersonal o pamamahiya sa kahit sinong tao na aking tinatopic o binibigyan ng reaction sa bawat content ko. Okay? And matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Alright? So allow me to play yung portion po na yun, no? Na mismo galing sa tatay ni Toto. No, doon po sa mga naka-follow or hindi pa naka-follow sa istorya ni Toto na to, ito po ay yung binatilyo na nakatali for how many months na and napabayaan, no? At si tatay medyo may kahinaan na pero kumakayod pa rin alang-alang sa anak niya na yan. Okay, so kung gusto niyo pa po maintindihan yung buong kwento ni Toto, balikan niyo po yung episode ni Daddy Frankie sa kanyang channel. Doon niyo po malalaman yung kwento. Matagal-tagal niya na rin po itong hindi nabalikan. No? So, by schedule yung pagpunta niya. That's why ngayon, kailan niya lang nabalikan siguro yung si Toto para dalhin, no, sa paggamutan. At ngayon nga kasama si tatay. And during sa pag-uusap, nabanggit nga ni tatay yung sitwasyon kung bakit parang hopeless na siya, no, na may tutulong pa sa kanila. And dahil nga sa sitwasyon na nakita, ayun, no, may mga taong nagbigay tulong, no, financial kay tatay. And allow me to play that part, the video, no,
kung saan nagpasalamat siya at na-mention niya yung mga pinagdaanan niya para dito kay Toto. Pagpalain pa po kayo lalo ng Panginoon. Ito dyan, nagpapasalamat si tatay dahil may nag-abot ng tulong, no, sa kanila ng mga supporters ni Daddy Frankie, mga nag-sponsors, kasi yung sitwasyon nga ni Toto, no? So, may nagbigay sa kanila ng financial support. Salamat po. Umiiyak na si tatay. Kasi po, wala nang tutulong sa akin. Wala nang tumutulong sa inyo, tay. Wala ko wala sa kami pag-asa tulungan kasi kahit sa mga government institution, parang nilalapit ka po. Kahit sa government institution, lumapit na sila. Oo, alam natin na maraming tinutulungan ang ating gobyerno, ang institusyon ng gobyerno natin. Kaya nga sana, bigyan nila ng konting leniency yung mga katulad ni Daddy Frankie. No, nakikita naman natin kung paano siya tumulong eh. 'Di ba? Oh, ayan, si tatay naging hopeless case siya. Nawalan siya ng pag-asa. Hahayaan niya na lang na ganyan yung anak niya, itatali niya pag nagwawala. Ang problema, hindi niya nga maasikaso yung hygiene eh, kasi mas malakas pa sa kanya eh. Mas malaki pa yung katawan sa kanya. So titiisin ni tatay dahil anak niya yan. Bakit? Kasi yung dapat na tumulong sa kanila sa sitwasyon nila na yan, nahirapan na siya. No? Ano pa natin, i-include pa natin yung edad niya, yung mag-isa lang siya, tapos ang dami mong lalakarin. No? I don't know kung nasilip nga si Toto dyan eh. Pero ito yung mga sinasabi ni tatay ha. Kay tatay mismo nang galing to. Hindi po ito nanggaling kay Daddy Frankie. Si tatay po mismo ang nagkwento niyan. Hindi naman sa pag... No, parang binabypass lang. Ang hirap maglakad. Ako nang pinilang ang paglalakad niya para sa kanya pero Biruin mo. So kahit sino po, taon ang binilang. No? At hindi po yan basta isang puntahan lang. Alam naman po natin, no? Kung paano, gaano kahirap yung maghingi ng tulong dito sa atin sa Pilipinas. Kung wala kang backer, kung katulad lang ni tatay na walang aalalay sa kanya, it takes forever, no? Hanggang sa sumuko na lang. Ayan na nga inabot, sumuko si tatay. No? Taon na ang binilang niya para humingi ng tulong. Pero bakit nasa ganyan siyang sitwasyon? parang wala na. Ibig sabihin, tay, ilang beses ka nang humingi ng tulong, walang natulong sa'yo. Kaya pala naiyak ka ngayon nung may nagkakot na. Mga nakaraang mga taon, malapit ako sa mayor, na-chairman ako sa DSWD. Fights na naman din po, ganyan, papuntang Marabeles. Pagkatapos, bibigyan ko naman. Hindi. Tapos, pag ng gasolina, papagasolina ang ambulansya, minsan, pakainin mo siyempre yung driver, tsaka yung alalay. Bali, kulang pa yung nanggaling sa sa tulong, kaya nagsawa na. So, hindi ba linaw, no? Hindi man linaw kung ano ba yung ambulansya. Is it coming from DSWD? No? Binibigyan siya ng pera. Humingi siya ng tulong kay Mayor. Sabi niya, di ba? Then, hindi natin alam kung sino yung pinapakain niya. Is it coming from DSWD? Tauhan ba ng DSWD? Pero, ang maliwanag po, humingi siya ng tulong. No? So siguro, ang tulong na binigay sa kanya, pinrovidean siya ng sasakyan, pero, no, mukhang siya pa yung nagpagasolina. Nagpakain. Di ba? So, tingnan natin, ulitin natin yung sinabi nito. Malapit ako sa mayor, na-chairman ako sa DSWD. Fights na naman din po, ganyan, papuntang Marabeles. Oo, humingi siya ng tulong kay Mayor, pinapunta siya sa DSWD, binigyan siya ng 1.5 or 3, no, sa financial support. Parang ganun pala yung binigay kay tatay. So, correct me kung pareho po tayo ng mga pagkakaintindi. Lumapit siya kay Mayor, no?
si Mayor, ni-repair siguro siya sa DSWD kasi yun yung ahensya ng gobyerno natin na tutulong eh. No? Then from DSWD, binigyan siya ng 1,500 or 3,000. Sige, sabihin na natin 3,000. Kaya lang, sa yung nagpagasolina, nagpakain sa talagang. Punta kayo mo, humingi ka ng tulong, pero yung tutulong sa'yo, no, tutulungan mo pa rin pa. Ayan po, no, yung nakakalungkot na sistema dito sa Pilipinas. So, we don't know which one is clear. Kung yung sigurado binigyan siya ng pera. Pero iyan lang po, no? Iyan lang ba yung kayang ibigay na tulong, financial support, without knowing the whole situations? No? Hindi ko po sa minamaliit yung tulong na binigay ng DSWD. No? Ito po yung sinasabi ko doon sa mga previous kong content na tapal-tapal na tulong. No? Tapal-tapal na tulong lang po. So kung ganun po yung sistema na ibibigay nating tulong sa mga taong katulad ni Tatay at saka ni Toto, ano po yung kasiguraduhan na gagaling sila? Kailangan po gumaling eh. Hindi po yung patsi-patsing tulong. No? Yan po yung nangyari dito. Katibayan po ito. No? Kung paano po kumilos yung mga dapat tumulong sa katulad nila Tatay. Inuulit ko po, hindi po ito paninira. Ito po ay pagpapakita lamang, no, kung gaano at kung anong kailangang tulong ang dapat na ibigay sa mga katulad ni Tatay at saka kay Toto at sa iba pang beneficiaryong tinulungan ni Daddy Frankie. Na aminin man natin sa hindi pa po kayang gawin ng ahensya ng gobyerno natin. No? Kasi coming from Tatay, taon na yung tulong na paglakad niya, paghingi niya ng tulong, pero ito pa rin yung sitwasyon at lumalala. Kasi tumatanda si Tatay. Nagkakaedad si Toto, lumalakas si Toto, humihina si Tatay. So, paano yan? Kung si Tatay hindi natin hinihingi, may mangyari. So, paano na si Toto? Unless may ibang sasalo sa kanya, pero same thing. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Ngayong may ganyan, katulad ni Daddy Frankie, na tumutulong sa mga ganyang sitwasyon, mahihirapan pa natin because nagagamit, na-exploit yung kahirapan, nabibidyo sila. Kung hindi po sila binidyo, sino po yung tutulong sa kanila? Katulad ng financial support na naibigay ngayon kay Tatay. Di ba? Sana po yun yung bigyan ninyo ng konting konsiderasyon. No? Makipagtulungan na lang po kayo sa mga taong katulad nila Daddy Frankie. Hindi na po para pahirapan pa ninyo yung sitwasyon. May rules, oo. Why not modify it? Update nyo yan to suit the needs of these people. Hindi po dahil sa batas yung kailangan sundin natin. Tignan nyo po yung sitwasyon ngayon. Ano yung nangyayari sa mga katulad ng mga PWDs na yan at ng mga taong nag-aalaga sa kanila. Di ba? Yun po sana yung tingnan natin. Kasi mantakin ninyo, nawala na ng pag-asa si Tatay. No? Para sa anak niya. Kasi sa ganung experience niya. Diba? Hindi nga natin alam kung ilang beses nabigyan si Tatay. Bali, no, kulang pa yung nanggaling sa ano. Sa tulong, kaya nagsawa ka. Sige tayo, no? Hayaan mo tayo. Malay mo, pag mapanood ng mga kababayan natin to, marami pang tutulong sa atin. Gaya ng sinabi ko tayo, huwag na tayo mawala ng pag-asa. No? Gagawa ng paraan si Daddy Frankie para maipagamot natin tong anak niyo po. At yun lang. Pray lang. So yan, kikilos na naman si Daddy Frankie. Tutulungan na naman si Daddy Frankie. Diba? So, sana, no, mapanood to ng mga, kung sino man yung nilapitan ni Tatay po. Okay? At doon sa mga tumutulong kay Daddy Frankie, sana po huwag kayong magsawa. No? Kahit na medyo
challenging yung ginagawa ngayon ng team ni Daddy Frankie, yung suporta nyo po, napakalaking bagay. Mga sponsors na yan. At sana, no, sa ahensya ng gobyerno natin, pakibisita po uli sana yung regulations ninyo sa mga ganitong pagtulong na ginagawa ng mga charity groups. Inuulit ko po, hindi po mapapansin ang mga charity vloggers, no, kung ang mga taong dapat tumulong sa sitwasyon ni Toto at ni Tatay ay kayang i-handle yung nangyayari sa kanila. Kung maibibigay nila yung karampatang tulong na kailangan nila. Yung hindi po patsi-patsing tulong. No? Hindi po, sigurado po ako, hindi mapapansin yung mga charity vloggers. Kasi sino ba naman pong tao yung gustong ibalandra yung kahirapan nila sa buhay? Di ba? Katulad niyan, pinaliwanag naman ni Daddy Frankie yung sitwasyon kung bakit kailangan nilang i-upload, kailangan i-video. Di ba? Kaya sana, ako po'y nananawagan na doon sa mga may otoridad para mapansin or tingnan, no, yung mga ganitong bagay. Kasi hindi naman po ito pang-aabuso sa kahirapan nila eh. Okay? At kung maghihintay po tayo ng mga milyonaryo o bilyonaryo para tumulong sa sitwasyon ni Tatay at ni Toto, kailan pa yun? No? Kailan pa? Paano kung hindi na makita ni Tatay yung pagbuti ng anak niya? Yun po yung masakit doon eh. Merong tao na gustong tumulong pero nahahadlangan because of that. No? Because of that rules. So sana, may makapansin ito. Kasi hindi naman ito pang-aabuso eh. Pang-aabuso pa ba yung tawag dyan sa pagtulong na ginagawa na yan porque nakikita yung kahirapan nila? O ayaw nyo lang, no, malaman ang buong mundo na yung trabaho ninyo, iba yung gumagawa, pero sumasahod kayo. Pasensya na po, no, sa mga taong maaaring mag-isip na kayo po ang tinatamaan ko. Ako po yung nagbabase lamang sa mga nakikita natin. No? Sa mga sinabi rin ni Tatay. Kaya, kay Daddy Frankie yan, sa team, sana po, no, wag kayong magsasawa. Although, yun nga, challenging, nangyayari. Pero, tulad ng sinasabi ni Daddy Frankie, laban lang, wag mawala ng pag-asa. Kasi totoo naman yun. Hanggat lumalaban tayo, nagsusumikaw, di ba? Walang problemang hindi malulusutan or malulunasan. So, sa katulad ni Tatay, ngayon, nagkaroon ulit siya ng hope, di ba, ng pag-asa na sana, no, bumuti yung sitwasyon ni Toto. And sa mga taong, no, na ang tingin sa ginagawa ni Daddy Frankie ay pag-exploit sa kahirapan ng mga taong ito, sana po tingnan nyo, no, kung bakit po nagagawa ni Daddy Frankie yan at bakit tumapayag yung mga katulad ni Tatay. No? Kasi kung kita at kita rin lang ng pag-uusapan natin, nakikita namin kung saan napupunta yung revenue at saka yung kung ano man yung nare-receive ni Daddy Frankie. Lahat po yan. Karamihan po dyan na bumabalik dyan sa mga taong tinutulong. Okay, so issue lang po tayo ha, walang personalan. And lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. And always po, no? Suportahan natin yung mga katulad ni Daddy Frankie, Tekram, Tony Alde, sa mission nila, no, na tumulong sa ating mga kapwa na naghihikahos at hirap sa buhay katulad ni Tatay at saka ni Toto. At marami pang iba. So hanggang dito na lamang, maraming salamat.